Magandang araw sa inyo dyan, aking mga ka-Daisy Loves. Dito na naman tayo sa ating kakaibang racket for today. Dito tayo magbibinta tayo ng isda kahit ano na lang hanap buhay basta't may mapagkakakitaan lamang, di ba? Dito tayo magiging tendera tayo ng isda. Tayo umangkat doon sa mga alpor, yung mga nagbibenta talaga ng wholesale na isda. Yan, umangkat tayo. At atin yan idadalhin sa province ng Leyte. Travel tayo doon mga ka-Daisy Loves. From here in Samar, travel to Leyte. Dahil ngayon hindi lang medyo malubak yung kalsada namin, umaabot kami ng 7 hours na travel. Matagal, nakakapagod, pero okay lang sa ngalan ng ekonomiya, di ba? Mahirap naman na dito lang tayo sa ating lugar at wala naman tayong income na makukuha sa araw-araw. Kaya mag-i-explore tayo sa ibang lugar upang humanap ng mapagkakakitaan. Dahil kinakailangan nating kumayod at trumabaho dahil may mga estudyante tayo at marami tayong mga bills na babayaran buwan-buwan. Maliban sa pagkain natin sa araw-araw, yung mga needs lang natin ang ipinoprovide natin ngayon. Wala lang time ngayon yung mga wants. Nako Diyos ko, mahirap tayong pagsabayin natin ang ating mga needs at wants. Kailangan lang natin ngayon i-priority yung ating mga needs daily, weekly and monthly, di ba? Ganyan tayong yung kakayod. Napakahirap talaga ng panahon. Ngayon, kailangan talaga hindi tayo maging tamad, maging masinop at masipag tayo sa pagkakataong ito dahil tayo lang din ang mahihirapan. Lalo na sa ating mga magulang na mayroon tayong pinaaral na mga anak. Ang mga requirements pa lang, ang mga kinakailangan pa lang ng ating mga anak sa eskwelahan, nako Diyos ko, ang mamahal. Kaya kailangan natin magsumikap. Ayan nga, naghanap tayo ng alternative na pwedeng papagkakitaan at ayan, naisipan ko yung isda na dalhin doon, barter ng tuba. Dahil pagbalik namin dito sa Samar, yung dala namin ay tuba. Diba? Doon sa kanila yung pulutan, dito ng inuman. O, parang ganon. Kaya ngayon, ini-schedule din namin ang aming pag-alis kasi napakamahal din ng gasolina. Diyos ko, board passer na yung gasolina ngayon dito sa amin. Lampas 75 na per liter. Naku Diyos ko, ang mahal-mahal na pala. Ang mahal-mahal talaga. Mas nagmahal pa yung bigas. Mahal na yung gas. Hindi na nga makabili ng gatas. Mailap pa yung cash. Saan na kaya tayo lulugar dito? O Diyos ko, mga ka-diesel loves ko dyan. Huwag tayong talagang maging tamad. Sipag-sipag din pag may time. Sipag-sipagan din natin ang ating mga gawain. Kaya dito sa ating pagbablog, side bit na lang ito natin dahil yung mga video na nakukuha natin sa ating paglalakbay, sa ating alis patungo sa ating mga hanap buhay, ay ito na yon. Kung baga, multitasking na lang tayo. Mahirap na magiging mag-focus lang tayo sa isa. Kailangan sabay-sabay kung kaya ng ating katawan. Pero rest din pag may time. Kagaya ngayon, medyo masama ang pakiramdam ng inyong host dahil nga sa sobrang init at pagod sa biyahe. Pag uwi sa kanya pa rin yung mga trabahong bahay, hindi na maiwasan dahil tayo ang nanay, o diba? Kaya kailangan din natin yung care health. Mahirap na magkasakit ang nanay dahil siya lang yung inaasahan sa bahay. Supervise din sa mga anak, advice sa mga anak na maging masinop din sila. Huwag natin turuan yung anak natin maging tamad. Huwag lang natin isipin na anak, mag-aral ka dahil para sa kinabukasan mo. Sabihin din natin sa kanila, let's start to motivate them na mag-aral sila ng mag-igi, hindi lang upang magkaroon ng magandang trabaho, upang kumita din. Kasi ngayon sa panahon ngayon, hindi na sapat na may maganda ka lang trabaho kasi yung sahod sa trabaho mo ay kulang sa lahat. Kailangan din nilang matutong dumiskarte sa buhay na instead na magtrabaho, magnegosyo. Parang ganun. Or di naman, pagsabayan yung trabaho at saka negosyo. Wag lamang iasa sa isang revenue.
ang kita ng isang pamilya or isang tao. Maski yung mga wala pang asawa dyan, wag yung isipin na may trabaho kayo at may sahod. Isipin yung may sahod kayo at may profit at may revenue na may interest, di ba? Kailangan natin ang diskarte revenue with interest. Kasi kung revenue lang without interest, na kung mauubos din yung sahod mo. Dahil sa nagmamahal na mga bills dahil sa inflation ngayong panahon. Kaya, i-motivate natin ang ating mga sarili. Even though we have an revenue, we should find an interest. O di ba parang twist lang ang buhay natin ngayon dito. Hindi lang natin iasa na porke may stable job tayo, doon na lang tayo sa ating sahod na asa. Magkaroon din tayo ng motivation na yung sahod natin ay may interest din na bumalik. Hindi lang puro palabas, dahil kung puro palabas, mag-aantay lang tayo sa sahod na babalik. Sa sahod na darating, ang ending yung mangungutang pa rin tayo. Diba? Napakahirap na sitwasyon yung pagsahod mo, ibabayad mo na lang sa utang. Dapat yung sahod mo may interest. Yan ang sinasabing revenue with interest. Thank you for watching dyan mga ka-day.